Magandang umaga po sa bawat isa. Happy Lord's Day, and I thank God for this privilege na muli akong mag-aral at mangaral ng salita ng Diyos. So this morning po ay pagpapatuloy po natin, mga kapatid, yung ating pag-aaral mula sa Aklat ng James na our series, and we will pray na gabayan tayo ng Panginoon sa pag-aaral na to. Tayo manalangin. Panginoon, maraming salamat. Kayo ay patuloy na buhay sa aming buhay. Kayo ay dakilang Diyos at makapangyarihan sa lahat, soberano, at Diyos na mahabagin, Diyos na mapagbiyaya at mapag-ibig sa inyong mga anak. Maraming salamat, Panginoon, sa muling pagkakataon na ipinagkaloob nyo sa bawat isa sa amin na narito sa inyong bahay-sambahan upang magpuri at sumamba sa inyong dakilang pangalan. Panginoon, gabayan niyo po kami sa aming muling pag-aaral sa aming serye ng Aklat ng James. Kayo po nawa, Panginoon, ang siyang manguna sa pagkakaunawa ng aming mga puso at kaisipan sa mga salita ninyo namin pong mapapakinggan. At higit sa lahat, Panginoon, ay mabigyan po namin kayo ng kaluwalhatian sa umagang ito. Purihin po kayo, ito po ang aming dalangin sa ngalan ng aming Panginoong Jesucristo. Amen. Matatandaan po natin, mga kapatid, na mahigit 2 taon na po yung nakalipas ng mag-viral at pinagkaguluhan ang sangkaterbang carrots at mga iba't ibang gulay sa kalsada sa lugar po ng Baguio. Ito po ay ibinebenta na ng palugi ng mga nagtanim nito at ang ilan po ay pinamimigay na lamang ng mga magsasaka kaysa masira pa yung mga gulay na kanilang tinanim at mabalok ang mga ito. At ang tinuturong dahilan ng gaganapang ito po ay ang pagpasok ng mga smuggled na gulay from China na mas tinatangkilik po ng mga tao. Dahil dito, mga kapatid, ang mga magsasaka ay nawalan na ng ganang magtanim dahil sa utang na lamang daw yung kanilang inaani. Ang kakulangan ng atensyon mula sa gobyerno at kawalan po ng hustisya sa pagpasok ng mga smuggled na gulay, yung hinaing ng mga magsasakang ito. Sila ay bahagi lamang ng malaking komunidad ng mga magsasaka sa buong Pilipinas na naghihirap dahil po sa kakulangan ng suporta at kawalan ng katarungan sa presyo ng kanilang mga ani. Alam niyo ba, mga kapatid, hindi lamang po ito yung issue. Hindi lang ito issue sa panahon natin ngayon. Dahil kung sa huling bahagi ng sulat ni James, matatagpuan po natin yung malalim at makabuluhang pagtutok sa mga issue ng katarungan at pang-aapi. Dito po makikita natin ang tugon ng katarungan ng Diyos laban sa mga kasakiman, laban sa mga kawalan ng katarungan ng mga tao. So let me read to you our passage this morning. Basahin ko po ito sa sarili nating wika, James chapter 5 verses 1 to 6. James chapter 5 verses 1 to 6. Sabi sa salita ng Diyos, pakinggan ninyo ito. Kayong mayayaman, tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Bulok na ang inyong mga kayamanan, kinain na ng mapanirang insekto ang inyong mga damit, kinalawang na ang inyong mga ginto at pilak, at ang kalawang ding iyon ang magiging katibayan laban sa inyo at parang apoy na tutupok sa inyong laman. Iyan ang kayamanang inimpok ninyo para sa mga huling araw. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo ibinigay ang kanilang mga sahod. Umabot na sa pandinig ng Panginoon. Panginoong makapangyarihan sa lahat ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at ipinatatay ang taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Pagpalain po ang pagbasa ng salita
ng ating Panginoon. Nasa huling parte na po tayo ng ating serye, ng ating pag-aaral sa Aklat ng James. Personally, ako po ay nagpapasalamat sa Diyos sa biyaya at kalakasan niya na ibinigay sa akin sa pag-aaral, ganun din po sa pangangaral ng seryeng ito. Alam nyo, we have a good balance sa pag-aaral natin sa salita ng Diyos sa ating iglesia because I am preaching a practical truths from our series, and we know that Brother John and some other preachers ay nagtuturo about doctrines from their preachings, and Brother John from his series from the book of Galatians. So somehow they are complementary when it comes to the health and growth of our church. I always remind everyone that the book of James is about practical Christianity. And I pray that the more we dig in and learn from this book, ay mas lalo po nating nakikita yung kahalagahan ng pamumuhay na sumasang-ayon sa pananampalataya. Now, alam niyo po, napaka-crucial ng pag-aaral na ito because we know when we become born-again Christians, sa pamamagitan po ng ating Panginoong Hesus, binigyan po ng Diyos ng kapasidad sa kanyang biyaya upang isa pamuhay ang pananampalataya na kanya pong binigay sa atin. So dahil po dito, nagkaroon po tayo ng tinatawag na purpose sa ating buhay. We have purpose now in our lives, and it is the purpose of God that we will grow. We will grow spiritually, and we will become more mature in Christ. Now, I believe na ito rin ang nasa isip po ni James sa kanyang pagsulat. Ang kanyang pangangaral ay punong-puno po ng praktikal na panawagan sa mga Kristiyano sa kanyang panahon upang isa pamuhay ang kanilang mga pananampalataya. Now, I want you to look at this, brethren, dito po sa huling bahagi na sulat ni James. Matatagpuan po natin yung malalim at makabuluhang pagtutok sa mga isyu ng katarungan, sa mga isyu ng mga pang-aapi. Okay? Ang pangungusap ni James ay nakatuon po sa mga wicked, wealthy people at ang kanilang pakikitungo sa mga mahihirap. Dito po sa ating pag-uusapan, si James po ay nagbigay ng pangunahing aral na naglalaman ng makabuluhang babala at gabay sa pamumuhay ng mga Kristiyano. So sa pamamagitan po ng pagsasalang-alang ng kalagayan ng mga mamamayan at mahihirap o mayayaman at mahihirap, si James po ay naglatag ng isang pundasyon, okay, na sasagot sa mga hindi makatarungang pakikitungo, sa mga pang-aapi, okay, at maling pamumuhay ng sinuman. Sila po ay haharap sa paghatol ng Diyos. Okay? Sila ay haharap sa paghatol ng Diyos. Kaya sa umagang ito, mga kapatid, hayaan niyo po na banggitin ko ang ating mensahe sa umagang ito. Ang hindi matitinag na katarungan ng Diyos ay tiyak na haharap sa kasakiman at kawalan ng katarungan ng mga tao. Ang hindi na matitinag na katarungan ng Diyos ay tiyak na haharap sa kasakiman at kawalan ng katarungan ng mga tao. Ang katarungan o justice of God ay isa sa mga tinatawag na attributes. Nung nakinig po kayo sa Sunday School natin kanina, napakaganda po ng lesson natin. At binanggit po ng ating Sunday School teacher yung attributes ng Lord at yung kahalagahan ng pag-aaral na ito. So in our church, many of us are familiar with the attributes of God. Hindi lamang dahil napapakinggan natin ito sa mga preaching, sa mga teachings sa ating iglesia, but also there are some good books na available that gives us emphasis doon sa katangian ng Diyos, such as Knowing God by J.I. Packer and Attributes of God by A.W. Pink. Now, kung gusto niyo po mabasa ang mga ito, you may talk to some men sa ating church who are willing to lend some books for you to read. And when we talk about the justice of God, mga kapatid, we cannot begin to understand this attribute unless we first understand sin.
And we all know that sin is violation. It is a violation to the law of God. May pamantayan ng Diyos, may batas ang Diyos, may standard ng Diyos, ngunit hindi ito nasunod ng tao. Kaya kung babalikan natin yung original na kahulugan ng sin or kasalanan, that would be to miss the mark. Okay? Now, John Piper gave us a very, very profound statement about sin. Sabi niya, what is sin? Ano yung kasalanan? What is sin? It is the glory of God not honored, the holiness of God not reverenced, the greatness of God not admired, the power of God not praised, the truth of God not sought, the wisdom of God not esteemed, the beauty of God not treasured, the goodness of God not savored, the faithfulness of God not trusted, the commandments of God not obeyed, the justice of God not respected, the wrath of God not feared, the grace of God not cherished, the presence of God not prized, and the person of God not loved. And that is sin. And that is what man did and continues with doing in their entire lives. We violated Him, we rebel against Him, and we sin against the Almighty God. Now, brethren, dito po papasok yung problema. Because God would never ever violate His own attribute. Hindi maaari na ipagsawalang bahala ito ng Diyos. Ang mga pagkakasalang ito ay kailangan ng kabayaran. Ang pagsingil sa kabayaran ito ay ang katarungan ng Diyos. This is the justice of God. Now, tayong mga tao, mga kapatid, gusto po natin ng katarungan. Tama ba? Sinisigaw natin yan. Talagang ipinanindigan natin yung katarungan. Nagagalit tayo kapag may mga injustice po tayong nakikita, mga injustice na nararanasan personally at sa mga mahal natin sa buhay. Naalala ko yung delivery rider na sinuntok siya ng client kasi mali yung unit o mali yung item na na-receive niya. So although alam naman natin na wala pong kinalaman yung delivery rider doon dahil nagdi-deliver lang sila, wala silang kaalam-alam, pero makikita natin doon yung pagkagalit ng tao kapag na-realize niya na may na-violate sa kanya. Okay? Now, how much more sa Diyos? Imagine the mouth that He has created for man is the same mouth that curses him, that blasphemes His name. The body that He gave is the same body that becomes an instrument to do anything against Him. Kung sino man, mga kapatid, ang may pinaka may karapatan to exercise and demand justice, ito ay walang iba kundi ang ating Diyos. At ayon sa ating mensahe ngayong umaga, ang hindi matitinag na katarungan ng Diyos ay tiyak na haharap sa kasakiman at kawalan ng katarungan ng mga tao. Dalawang bagay po ipag-uusapan natin ngayong umaga. Una, tingnan po natin ang kasalanan ng kasakiman at kawalan ng katarungan ng tao. Pangalawa, titingnan din po natin yung ating pinaka-highlight, ang katarungan at paghatol ng Diyos laban sa mga nabanggit natin. So simulan po natin sa unang ating pag-aaralan, ang kasalanan ng kasakiman at kawalan ng katarungan ng tao. One of the things that we talked about last Sunday is that how James exposes the folly of businessmen na nagpaplano without acknowledging the will of God. But now, he turns to the wicked wealthy. Ito yung mga nagsasabi, ito yung mga masasabi nating mga taong nagtataglay ng nag-uumapaw na kayamanan. Based on some resources, we can argue na ang mga taong ito, definitely, they are non-believers. Or maybe they are just professing Christians in the church. And
May isang statement po na binanggit si John MacArthur tungkol dito. Sabi po niya, referring to those people na tinutukoy ni James. Sabi ni J. Mac, wicked wealthy who profess Christian faith and have associated themselves with the church, but whose real God is money. Okay? Ito yung mga konteksto. Gusto ko lang maunawaan natin yung konteksto ng kausap ni James. So may punto dito si John MacArthur na hindi sa lahat ng kapulungan ng iglesia ay totoong ligtas. Lalong-lalo na kung nandito ka, pero ang Diyos mo ay hindi ang Diyos. Maaaring sarili mo pa rin yung Diyos mo. Maaaring yung mga material na bagay yung Diyos mo. Or yung pera, yung Diyos mo. Kagaya ng mga taong ito. Now, tingnan natin ang mga talatang ito. Basahin ko po muli sa inyo. So verse 1, pakinggan ninyo, sabi ni James, kayong mga mayayaman. Tumangis kayo at humagulgol dahil sa mga kapighatian darating sa inyo. Bulok ang inyong mga kayamanan at kinakain ng mapanirang insekto ang inyong mga damit. Kinakalawang na ang inyong mga ginto at pilak. At ang kalawang ninyo na magiging katibayan na laban sa inyo at parang apoy na tinutupok ang inyong laman. Iyan ay kayamanang inimpok ninyo para sa mga uling araw. Look at this verse 4. Sumisigaw ang mga manggagawa sa inyong mga bukirin dahil hindi ninyo binibigay ang kanilang mga sahod. Now, ito ay maliwanag na paglalarawan ng kasakiman at kawalan ng katarungan ng tao. But let's make it clear first. James does not condemn riches in this verse. But he condemns the wickedness that these people commit with their wealth. And I think, nabanggit na natin sa mga nakaraang pag-aaral na hindi masama yung pagiging mayaman at pagkakaroon ng marangyang buhay. Sa mga unang chapter ng James, may mga miyembro pa nga eh. May mga miyembro ng church, Christians na mayayaman. At hindi pinipigilan ng Biblia ang sinuman para yumaman. But wait, hindi po ako nagtuturo ng prosperity gospel dito. No? But my point is that what the Bible condemns is the wickedness of people with their wealth. At dito sa binasa nating talata, this is very evident. Nakita nyo naman 2 beses kong binasa. Makikita natin yung lavish lifestyles at yung mga pag-accumulate nila, yung pagkuha nila ng mga riches nila, ng kayamanan, gamit ang hindi makatarungang kaparaanan. Hindi nila binabayaran yung kanilang mga manggagawa. Kinakamkam nila ang lahat ng salapi na makukuha nila sa bukiring ito. Ito po ay eksaktong paglalarawan ng pagiging sakim. Sa wikang English ay greediness. It has something to do sa pagiging makasarili. At anumang bagay sa mundong ito ay sobra-sobra, sila ay walang kakontentuhan at lagi nilang nilalabag ang karapatan ng ibang tao. Makikita din natin yung unang parte na ika-4 na talata, yung tinatawag nating injustice o yung kawalan ng katarungan. Nagbigay si James ng isang specific na senaryo kung saan ang isang farmer o yung magsasaka ay tumatangis dahil hindi nabibigay yung kanyang sahod, yung kanyang kaukulang bayad o sweldo. Well, it will be hard for us to understand kung ano yung pakiramdam ng isang farmer sa issue ng hindi pagbibigay ng sahod. Dahil kung tayo ay hindi nakaka-experience kung paano magtanim, hindi natin alam yung pagod at hirap ng isang magsasaka. Tayo mga kapatid, gagawin na lang natin, kakain na lang tayo, di ba? Sasaingin na lang ni Brother Kong yung ating bigas, kakain tayo. Pero sila, kailangan nilang magbungkal muna ng lupa. Kailangan, yung lupang binungkal nila, i-condition nila yon. Tataniman ng napakahirap, maghapong na kayo ko, ang pagtanim ay di biro, maghapong na kayo ko, di ba? So may awitin tayo para dito na nagpapakita ng hirap ng pagsasaka. Maghihintay sila ng panahon, mahabang panahon ng paglago, aanihin nila, bibilad nila ito, at tatanggalin nila yung mga ipa.
yung mga kulay dilaw dito at marami pang iba, hindi po ako eksperto, pero dito pa lang sa binanggit ko, makikita na natin kung gaano kahirap magsaka. Okay? Sa konteksto ng mensahe ni James, ito ay maliwanag na injustice. Injustice yung nangyari sa kontekstong ito. Hindi makatarungan ang hindi pagbigay ng kaukulang sahod sa mga taong dito. They deserve to be compensated sa hirap ng kanilang ginawa. However, dahil sakim ang mga mayayamang ito, hindi nila binigay yung sahod ng mga magsasaka. Alam nyo, kung uso lang yung tulfo, sa panahon na ito ay siguro pinatulfo na ng mga magsasaka yung kanilang mga amo. Ngunit sa pangangaral ni James, ibinahagi niya yung may much better pa kay tulfo. Para mapakinggan ang kanilang mga hinaing at pagtangis. Ano yun? Yun ay ang pakikinig ng Diyos. Pakikinig ng Diyos sa kanilang hinaing. So dito po sa ikalawang bahagi ng ating pangangaral, makikita natin yung katarungan at paghatol ng Diyos. Sabi rito, umabot na sa pandinig ng Diyos, ng Panginoong makapangyarihan sa lahat, ang mga hinaing ng mga mang-aani na inyong inapi. Nagpasasa kayo sa kalayawan at karangyaan dito sa lupa. Nagpataba kayong mga parang mga hayop na kakatayin. Hinatulan ninyo at pinatay ang mga taong matuwid na hindi lumalaban sa inyo. Alam nyo, when I read this passage, naalala ko po alam ko, merong mga familiar sa inyo na, alam ko may nag-preach na nito before, yung pagtangis ng isang musician na si Asaph. Sa Book of Psalms. So when he look at the wicked people, who do not know God, who even live in wickedness and sin, naramdaman niya ngayon yung self-pity, itong si Asaph na musician na naglilingkod sa Panginoon. Naramdaman niya yung self-pity. Ano kasi yung kaisipan niya? Tanong niya sa kanya sarili, why are these people are so wealthy? Why are they rich? Sa kabila ng mga kabalbalan, rebellion na ginawa nila sa harap ng Diyos, bakit tila pinagpapala yung mga taong ito? They do not read the Word of God. They do not worship God. They do not serve God. And yet, how come ang mga taong ito ay napakayaman, napakamasagana ng kanilang mga buhay, napakabigat po mga kapatid ng damdamin ni Asaph. Now, until such time, he went to the sanctuary to worship God. And then he realized the end of these people. And what is that, brethren? They will be judged by God. They will be judged by God. And this is exactly what James has been pointing about. That these rich, that these wealthy people will be judged. They will be judged by the sovereign and almighty God. Narinig ng Diyos yung hinaing. Narinig ng Diyos yung hinaing ng mga mahihirap. Nakita niya yung kasakiman at yung kawalan ng katarungan ng mga mayayamang ito. In fact, sa mga unang talata pa lamang ay naroon na yung paghatol ng Diyos. Nabasa na natin, di ba, yung paghatol ng Diyos? Hinikayat ni James yung mga sakim na mayayamang ito. Anong sabi niya? Kayo naman. Narinig ng Diyos yung pagtangis ng mahirap. Kayo naman yung tumangis. Kayo naman yung humagulgol dahil sa mga kapighatiang darating sa inyo. Sabi niya rito, mabubulok yung kanilang kayamanan, kakainin ng insekto yung kanilang mga damit, kakalawangin yung mga ginto at pilak, tutupukin ang kanilang mga laman. Personally, I am going to be asked, personally, I wouldn't choose to be the richest person in the world kung sa bandang uli, ganito rin naman yung sasapitin ko. Yung judgment ng Diyos. Alam niyo, mas mainam na sa atin na maging mahirap sa mundong ito basta may Kristo tayo. May Kristo nag-aantay sa atin sa kalangitan. Now, mga kapatid, there are things, what are the things that we can learn dito sa passage nito? How can we apply this passage in our lives?
Now, dalawang bagay po rito. Unang-una, kilalanin natin na maaari tayong matukso sa kasakiman. We need to realize that. Kilalanin natin na maaari tayong matukso sa kasakiman. Huwag nating isipin na dahil tayong mga Kristiyano na, exempted na tayo sa ganitong uri ng tentasyon. Hindi po mga kapatid. We should guard ourselves. Maraming pagkakataon sa buhay natin that we might be tempted by greediness. And here's the thing. Most of the time, hindi natin ito namamalayan na pagpapakita na pala ng pagiging greedy yung ginagawa natin. Dahil sa mga maliliit na bagay lamang. At alam niyo ba, isa sa mga palatandaan na pagiging greedy o sakim ay yung hindi pagiging kontento sa buhay. Greedy people are never satisfied. Kung naniniwala ka na you always deserve more, na dapat ako mas marami kaysa sa kanya, na dapat sa akin yung mas maganda, dapat nangingibabaw ako sa iba, I deserve more than anyone else, you are overly self-centered. Brethren, kapatid, nangungusap sa iyo ang salita ng Diyos. If you have this character, kailangan mong manalangin. Immediately. Kahit ngayon, sa mga oras na to, if you realize that, kailangan mo na mag-pray. Kung magsisi sa kasalanan yan, manalangin sa Diyos. Without realizing, baka naroon ka na sa pagiging sakim. O kaya papunta ka na sa pagiging greedy sa buhay mo. At alam nyo, isa pang sign ng pagiging greedy ay yung natawag nating inggit. Sabi nila, kakambal daw ito ng pagiging sakim. Na kung ang pagiging sakim, ito yung kagustuhan mo na makuha yung mga bagay na higit sa kailangan mo, yung pagkainggit naman ay kagustuhan na makuha ang anumang bagay na mayroon ng iba. Kung ang success ng kaibigan mo, ng kapatiran mo, kapamilya mo, ay nagdudulot sa iyo ng kalungkutan, imbes na kasiyahan, ay mag-ingat ka na, kapatid. Baka may inggit na meron dyan sa puso mo, na namumuo, at hindi ito magandang kupkupin. Dapat itong itapon at pakawalan. Now, isa pang katangian ng pagiging greedy is that they are manipulating. Kagaya ng binasa natin, nakokontrol nila yung mga magsasaka. Namamanipulate nila yung resulta. Imbes na dapat sa kanila yung pera, sa magsasakang ito, na-manipulate nila, napunta lahat sa kanila. Sipin niyo yun. Isang katangian na parang ang ganda, pero kabalbalan sa harap ng Panginoon. They are manipulative people, those greedy people. They try to control people to their advantage. Alam niyo sa Bible, isa sa pinaka-istorya ng manipulation, isa sa pinakasikat na istorya ng manipulation is the story of Samson and Delilah. Hindi po ba? Samson was a man of God, but he let himself to be manipulated by Delilah. At ito ay nagresulta sa kanyang kamatayan. Now, manipulative people, mga kapatid, tend to use flattery. Yung mga ginamit ni Delilah kay Samson. They tend to use flattery, they tend to use guilt. Pwede rin yung manipulation or yung humiliation to control others para lamang makuha yung gusto nila. Alam nyo, nakakalungkot sa panahon ngayon, nagiging common na ito, yung ganitong uri ng attitude, even sa relationship. No? Even in marriage. Isa sa mga dahilan kung bakit nagkakaroon ng broken relationships, broken marriage, dahil sa ganitong uri ng attitude. Husbands are not called to manipulate their wives, but to love their wives. Magkaiba yung paglilid sa pagmamanipulate ng asawa mo at ng mga anak mo. Now, and likewise, mga kapatid, wives are not called to manipulate their husbands either,
but to submit to them, to listen to them, to support them. Ito kasi yung design ng Diyos. Now, kung gagawa ka ng sarili mong design ng marriage mo, you are free to do so. But do not expect to succeed, for your marriage to succeed, mga kapatid. Kung aalisin mo yung prinsipyo ng Panginoon, asahan mo na, naguguho yan, na masisira yan. Ngayon, okay, gumagawa ka ng sarili mong diskarte sa pamilya, asahan mo soon, masisira at masisira yung relationship mo. Because that is not the design of God. We should follow what is the design of God. So brethren, mga kapatid, let us recognize that we might be tempted by greediness. Kung sabihin malakas ka, no, na marami kang doctrine, na banggit nga ng ating kapatid na si Brother John, tama yung doktrina mo, pero mali yung practice mo because it's about how you apply your knowledge. Huwag ka magpapalakas na hindi ka na matitempt ng greediness. Hindi tayo exempted dito. If you are struggling with this character, the best you can do is to look at the example of our Lord Jesus Christ. That is the best thing that you can do. He came to die to save and to seek which was lost. Alam nyo, the very beginning of His life sa mundong ito, makikita natin yung kanyang selflessness. He has all the capacity to be extravagant sa lahat ng mga bagay na gagawin niya. He could have been born with extravagant birth. Katulad ng sa loob ng palasyo, yung mamahaling paanakan. But what happened? He chose to be born sa silid ng mga hayop. Try to imagine that. Yung selflessness ni Christ. He prioritized love. He prioritized kindness. He prioritized justice in all His interactions sa mga tao. Ito yung hamon sa atin. Look at how Christ interacts sa mga tao. Hindi niya binibida yung kanyang sarili, but yung selflessness niya. Pinakita niya yung kanyang pag-ibig, pagiging mabuti sa harap ng iba. Pangalawang bagay na matutunan natin sa mga talatang ito, ang Diyos ay nakikinig sa ating pagtangis. Sa ating passage, He heard the cry. He heard the cry of the oppressed people. Ito yung blessing. Ito yung blessing na dulot ng kamatayan ni Kristo. Alam niyo ba, nang dahil sa kamatayan na nag-iisang kordero ng Diyos, nagkaroon tayo ng access. Meron na tayong access sa Ama. Siya yung naging tulay natin patungo sa trono ng Diyos. Siya yung namagitan sa atin sa Diyos. Noong unang panahon, mga kapatid, kailangan pa ng high priest para lamang gawin yung mga bagay nito. No? Ngayon, wala nang sino man ang makakagawa nito maliban na lamang kay Kristo na ating great high priest. Now, ito yung challenge. If you are oppressed, if you are burdened, if you are worried, if you are troubled, at overloaded na yung problema sa buhay mo, remember that you can cry to God because of Christ. Kagaya ng mga tao ito, na oppressed ng mga mayayaman, wicked, wealthy. They cry to God, and that is the challenge for us. Yung bagay na dapat natin gawin, cry to Him, talk to God. You can pray to Him. And that's the goodness. And the goodness is that, mga kapatid, He listens to us. He always listens to our prayer. Now, brethren, as we reflect to the message of James this morning, let us be reminded about the justice of God. His justice is always at work. Hindi ito natitinag. Lahat ng kasakiman, lahat ng kawalan ng katarungan ng mga tao sa mundong ito, sabihin na natin, korupsyon ng gobyerno, yung mga pang-aapi, yung krimen, yung karahasan, at yung iba pang nagdudulot sa atin ng pangamba at pag-aalala, lahat ng mga ito ay haharap at haharap sa hatol ng Diyos. Sila ay haharap sa kamay ng galit at puot ng Diyos
Nagpupuot sa kasalanan at karumihan. Kaya mga kapatid, another encouragement, huwag po tayong lumibat sa pananalangin. Ang Diyos ay laging nakikinig sa atin sa pamamagitan ng kanyang anak na si Jesus. Umiyak po tayo, tumangis po tayo sa Diyos bilang kanyang mga anak. Napakabuti niyo, Panginoon. Salamat po sa mga salita ninyo na aming napakinggan. Purihin kayo sa serye ng aming pag-aaral from the Book of James. Muli kaming napaalalahanan sa kahalagahan, Panginoon, na makita kayo bilang just God. At ang inyong justice, Panginoon, ay walang makakapigil laban sa mga taong sakit at taong walang katarungan sa iba. Lord, gabayan niyo po kami. Guard our heart na wag po kaming maging greedy sa aming pamumuhay, maliit man o malaking bagay, Panginoon. Tulungan niyo po kami mabantayan ang aming mga puso, ang aming mga karakter, ang aming mga behavior na sumasang-ayon dapat ito sa aming Panginoong Kristo, na dakila sa lahat ang aming dakilang halimbawa sa anumang bagay o anumang klaseng uri ng pamumuhay na dapat ay mayroon kami. Maraming salamat sa mga kapatiran kong ito na nakinig ng iyong salita. Nawa, Panginoon, baunin namin ito, ay apply namin ito sa aming pong mga buhay. Purihin po kayo, Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa ngalan namin, Panginoong Kristo. Amen.